Welcome back! Welcome back to my channel. It's been like almost 2 years. So ano na nga bang balita dito sa mga ex-military? Sa mga ex-military, no? You know that ang bilis ng panahon, hindi natin namamalayan is magdadalawang taon na pala, di ba? So kumusta na ba? Kumusta na kayo? So ang ginagawa ko ngayon, pauwi na ako. Ito, maintain pa rin tayo na exercise natin. Takbo, push up, sit up, pull up. Kasi yan yung mga requirements dito for kung mayroong mga biglaang physical fitness test. Unlike 2025, bali twice tayo mag PFT within a week. So nagbago na po yung sitwasyon. So binigyan kami ng privilege na Muay Thai na lang, di ba? Dati mayroon Muay Thai, mayroong PFT dalawang beses, mayroon pang obstacle. So ngayon meron kaming Muay Thai na lang once a week. So that is 30 minutes per week, di ba? So grabing improvement. Shout out ako sa mga tropa natin na mga papunta na dito from our agency in Manila, the Silver Skilled Recruitment Agency, na patuloy na nagbibigay opportunities gaya nating mga ex-military. Okay, so gusto ko lang i-inform sa inyo, last week nag-medical na kami for renewal. So kami talaga yung mga pinaka first batch. Umalis kami last 2024 July. So almost July na rin ngayon. So before July pina-renew na kami, di ba? Tsaka yun nga nakaganda dito. Wala pang isang oras tapos na agad, di ba? Yung blood test lang naman at saka x-ray. Pati natin yung view muna dito. Yun. Sheikh Zayed Festival ng Abu Dhabi. Ito yung takbuhan ko. Yan. So ang ginawa ko ngayon, takbo ako ng 5 kilometers tapos walking ng 5 kilometers pa uwi. Kasi 6 months tayong hindi nagtakbo, di ba? Nang ganito kahaba. Nagja-jogging man ako pero mga sa treadmill lang 10 minutes, ganon. Kasi yung nakatikim kami ng relax, di ba? After rigid training in the first year here, nakatikim tayo ng relaxing, di ba? Relax na yun, ganon. Yung wala ka nang isipin pang mga rebeli, PFT. Yan, relax na sa amin yan. So i-feel naman natin, di ba? Enjoy rin natin minsan yung buhay rin dito, hindi puro exercise na lang. So yun na nga, out of magbigay lang ako sa inyo ng info about what happened here in our situation. So out of 33 na mga Pilipino, it was composed of first batch sa aming grupo at saka yung mga second batch. We are given a task to secure, di ba, some government installation. So 33 kami dati. Ngayon sa awa ng Diyos, di na kami umabot ng 20, di ba? So meron ng mga nag-resign, di ba? So yan yung sinasabi natin na it's their decision, no? Yun ang sinasabi na you cannot control anyone. Hindi mo makokontrol yung tao kung yun ang decision nila, di ba? So there's a reason behind it. So ang sa akin lang naman is laban lang, di ba? Kasi of course mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yung buhay ng Pilipinas is very hassle, di ba? Dito libre na lahat, pagkain, wifi, may kan pa yan, laundry, di ba? May dalawang gym pa. So yun lang isipin, yung kung ano yung mga privilege na natatanggap. Kasi sa mga hindi pa nakakilala sa akin, way back 2014
to 2016, di ba? Nag-security guard ako. That is low salary compared ngayon, di ba? So, sinisip ko. So, good news naman is mayroon silang increase na salary dito, di ba? So, hindi na masama, di ba? So, sa mga gusto mag-abroad like ganito, ex-military or ano ka man, ang talagang ina-advise, di ba? Dito is yung pasensya mo, kung gaano kahaba yung pasensya mo, di ba? So, kung ano ka sa umpisa, nag-apply, kung ano yung mga plano mo o goals mo sa buhay, is talagang yan yung parang foundation mo na iniisip mo yan para hindi ka susuko or hindi ka panghinaan ng loob, di ba? So mga kasamahan ko, alam nyo, yung mga umuwi na, decision, that's your decision. So laban lang, di ba? Ang mahalaga is safe kayo. And alam nyo naman dito sa abroad, no attachment yan, di ba? Ang dami ko nang naranasan. Pumunta ako ng Taiwan rin, di ba? Meron ka mga kaibigan but they are not stay. Hindi yan sila forever, di ba? So yun na nga, tingnan natin. Yun na nga, yun, pagpanghinaan ka talaga ng loob, pag maikli ang pasensya mo, di ba? So lalo na sa mga first timer mag-abroad, yan kadalasan talaga hindi aabot ng kontrata yan, nagre-resign yan, di ba? So sa amin na natitira pa dito, first batch, di ba? First batch, second batch, tsaka yung mga parating pa dito, laban lang, di ba? Yan mga advice ko sa mga tropa, kasi sa lahat dito ako yung may parang experience dito sa kanila. So ganoon lang. Like I said, hindi natin kontrolado. Kung magtatanong kayo, bakit hindi ka ba nag-advise sa kanila, hindi mo ba sila pinigilan, yung mga ganyan na mga mindset, tumigil naman, di ba? Pag may mga meeting kami, nag-open ako about sa mga experience ko dati. So ang nangyari is desidido na sila di ba? Desidido na silang mag-resign. Okay, so ang good news ngayon is pag-uwi kami ngayong taon, yung mga naka 2 years na libre na sa ticket. So maganda talaga yung company natin dito. Kahit pa uwi, paakyat pa rin. So ito nakaganda ng company dito, limitless, unlimited na mga kontrata. Hanggat wala kang ginagawa ng mga kasalanan, di ba? Yung mga minor lang na pwede naman hilutin, di ba? Within agency, di ba? Kasi dito pag malaki yung kaso mo, gaya ng isa na rin dito yung mga bawal, di ba? Bawal gumamit ng mga cellphone with camera, bawal kang magdala within duty, diba? Pag nag-duty ka, bawal yung camera, bawal ka mag-picture dyan sa mga establishment natin sa loob. Kaya nakikita nyo, limited yung mga video ko, kasi napunta tayo dito sa mga very sensitive area, diba? So pag gano'n naman, diba, okay lang naman. At the end of the day, nag-abroad tayo para makapag-ipon para sa pamilya, di ba? Mahirap naman na makakalimutan natin yung mga pangarap natin, di ba? Siyempre kapag nag-apply ka, papunta ka dito, parang fruitful yung mga plano mo sa buhay, yung mga goals mo, di ba? Marami kang mga goals na dapat mong tuparin, yung mga ganyan, di ba? So good luck. So papunta na kami ng 2 years, then magti 3 years na naman. So ito na, di ba? Ito na nga yun, ito na yung trabaho. So thankful ako, salamat sa
agency, di ba? Silver Skilled na binigyan tayo ng opportunities mga ex-military na makapag-abroad ulit, saka di ba? Para sa atin to, mga ex-military, yung mga pinagkaitan ng mga opportunities bilang sa serbisyo nyo, you know, ito na yung chance na yon. So magpakabait lang tayo, habaan yung pasensya natin. Kung meron kayong problema, mag-chat lang kayo sa akin, sasamahan ko kayo. wag lang pera, sasamahan ko kayo. Take my advice na lang, di ba? So sa mga kabatch ko, sa mga serial number na 868, di ba? Sa class 154-07, malapit na rin silang mag-retire, di ba? So ano ba? July magna 19 years na, so 2027 pwede na, 20 years na, di ba? So good luck rin sa kanila, and yan na lang, di ba? Have a good evening sa lahat. At ako'y pauwi pa lang, di ba? So, ito na.